What's up everyone and welcome back to the channel. For this video, magla-last review tayo ng ating hotel/guest house. So nga pala nandito tayo sa Just For You Guest House sa Dongdaemun. And na-play ko naman na tong video na to sa first vlog natin. Pero i-play ko na lang ulit dito para makita nyo yung ating room tour. Okay, quick room tour. Bed. Ano to, queen size? Basta kasya dalawa dyan. Is the bed. Tapos may window dito. Sa first floor lang kami. Tapos, ayan. Nice. Okay. Meron din siyang hair blower. Ito yung guide. Or house rules. Tapos meron dito isang table, extra extension. Okay, good. Meron din saksakan dito sa gilid. Ito sopa. Parang sopa bed din yata yun. Sopa bed din to na tayo, no? Ilagay muna namin yung gamit namin dyan. So, meron siyang 3 sampayan. Tapos 5 sabitan. Meron siyang trash bin. Siyempre, aircon. 32 inches TV. Check natin. Ayos, may Netflix siya, oh. May Netflix siya, babe. Nice. So, libre din ng wifi dito. Wala daw siyang password. Tapos ito, meron siyang tissue. Extra lang. Ayun, oh. Syempre, i-register mo yung ano mo. Mismong Netflix mo, pero again, syempre may Netflix, diba? So not bad. So andito yung extra cabinet or ano yung tawag dyan, ito flashlight. Okay, so ito yung bedroom. So, check naman natin yung restroom. Ayan, nice. Linis, man. Wala siyang hindi hiwalay yung shower niya. So, dito na rin yung niya. Dito na rin yung bowl niya. Tapos, syempre, tissue. Tapos, towels. Then, meron din dito window. Ito yung pinaka-shower niya. Ito yung mga cup, body wash, shampoo, and also conditioner. So, may extra soap. Siguro, ito meron siyang indicator ng ng hot and cold. Para bumukas siya, pipindutin mo siya dito. Bumukas siya. Tapos ilalim mo ng ulit. Nice. So, ayun, eto, nakita nyo na yung mga nasa loob. Actually, yung aircon, hindi namin nagamit kasi ang lamig talaga. Sobrang lamig. Lalo sa gabi, hindi nyo na siya kailangan gamitin. Tapos, additional info, kailangan nyo ng ganitong adapter dahil lahat ng saksakan nila
is ganito. Other than that, sa mga pinakita ko sa room tour natin, natuwa kami dito is yung parang meron siyang sofa bed. Pwede siya kahit hindi lang 2 tao. Again, sa pagpa-final review natin ng guest house na to, siguro mag pros and cons tayo, tapos simulan ulit natin sa cons. At nag-usap kami kanina, actually 2 lang yung cons namin, kaya doon yung makikita na maganda talaga tong guest house na nabook namin. By the way, nabook namin to sa booking.com 6 months ago, and ang presyo niya pa is 1.5 per night per person. Okay, so medyo mura pa siya. Hindi ko lang alam kung magkano na siya ngayon sa mga Klook o sa booking.com, pero pwede nyo siyang i-check. So just search Just For You guest house. So mag-cons na tayo. Unang-unang cons namin, sa paligid, puro locals yung restaurants. Kung ikaw yung tipo ng tourist na gusto mo lagi may McDo, may KFC, may mga fast food chain, kilala mo na. Okay, wala sila dito. Okay. Pero ang malapit dito, meron siyang 7-Eleven. Merong pizzahan doon. Tapos pinakamalapit dito na na nakita ko na kahit pa paano kilala natin, Subway. Pangalawa, siguro masasabi ko, yun lang talaga, yung oven may oras siya. Magsisimula siya ng 7 AM. Kung gusto niyo maaga mag-almusal o maaga yung trip ninyo, maaga yung itinerary niyo, hindi niyo maiinit ng maaga pagkain. So yun lang naman. Pero sa pros, napakadami. Wala kami masyadong ma-comment na bad pagdating dito. So, bukod sa mga pinakikita ko sa inyo mga videos o yung mga nandito na rin naman. Nang una, ang pros na ito, malapit siya sa subway. 3 minutes lang, nasa subway ka na. Yung subway ngayon, Dongdaemun Station. Tapos, napakalapit niya lang sa Myeongdong. Kahit na hindi tayo nag-hotel sa Myeongdong, malapit naman tayo sa Myeongdong. Pangalawa, sobrang tahimik dito. Makakapahinga ka ng maayos. Ang maganda rin dito, parang meron siyang curfew sa mga guests na 10 PM, kailangan medyo tahimik na. As in, pag gabi nga, halos wala na kaming marinig na ingay. Tapos yung neighborhood, wala din. Kung tinatanong madalas sa comment section kung tahimik ba, opo, tahimik po dito. Tapos yung room, kung nakita nyo naman, malaki po siya. Malaki, maluwag. Baka sabi ko sa inyo, hindi lang din siya pang 2 persons. Malaki siya compare dun sa mga other rooms na nakita namin na available dito sa Seoul. Another pros is meron siyang washing machine. So, bibihira yun sa mga hotel o sa mga guest house. Ewan ko, ito pa lang naman din naranasan natin sa Korea. Wala nga lang din siyang dryer. Pero again, pwede mo naman siyang isampay. Meron naman silang available na mga hangers doon. Tapos, di ba nga sabi ko sa inyo kanina, malapit siya sa Myeongdong. Sa buong neighborhood, meron ding mga malapit na ATMs, may malapit na bangko, may malapit na convenience store, subway. So, convenient pa rin. Kung sakali, lilibutin nyo tong neighborhood, I advise na libutin nyo siya para makita nyo rin yung mga available restaurants, kainan, o convenience stores. Napansin din namin dito sa guest house, napaka-organized nila. Sobrang galing. Paano nasabi na organized? Merong locker yung mga shoes. Hindi pwedeng ipasok sa loob yung sapatos. Magbibigay sila ng mga sandals nandun din sa mismong labas. Tapos, sa rep, naka-divide na yung per room kung saan ka pwede maglagay ng food mo. Kung makikita nyo doon, konti lang kasi 9 rooms lang yung meron sa guest house na to. Kaya hindi siya crowded. Parang exclusive siya. So, ito yung maganda dito. First time namin sa mga ganito. Tapos, sa CR, hindi naman namin sa sinasabi na maliit siya. Wala lang talaga siyang shower room. Parang walang ganun. Pero, malinis siya. Yun naman yung importante. Basta malinis yung CR, pros na yun sa amin. And lastly, kahit pa paano na natuwa din kami dito is wala siyang keycard, wala rin siyang susi, meron lang siyang numpad access. Kaya dun sa may reception, nakita ko dun may nakalagay na self-check-in. Pwede ka mag-self-check-in dito. Basta alam mo na yung mga access o number access pagdating sa room, saka sa labas, makapasok ka na eh. Pero may nag-assist kasi sa amin pagdating namin dito sa guest house. Kaya hindi kami nahirapan. English speaking yung mga staff dito, or hindi ko alam kung owners sila, sa English speaking sila, even though they are Koreans. Tapos guys, ito yung guidelines nila. Ito nandito. So, flash ko na lang sa screen. Tapos, siguro, i-post nyo na lang para mabasa nyo lahat. So, hindi ko na siya discuss din kasi para hindi rin masyadong humaba yung vlog natin. Pero, siguro, sample na lang din ng guidelines nila dito. So, yung sa basura kasi, please tie full bags and place them near the kitchen trash can. Extra bags are located next to the toothbrushes. So, yung basura, again, hihiwalay mo yung pagkain tapos yung ibang waste. Meron ditong basurahan. Hindi namin nilalagay din dyan yung pagkain. Yung pagkain nandun sa labas. So, yan? Tawag nga namin dun, arenola. Kasi mala arenola yung lagayan ng food waste na yan. So, again, basahin nyo. Kailangan to. Wag na wag nyo kakalimutan.
Sumunod, kung sakali na naghahanap kayo ng hotel, guest house, dito sa Seoul, highly recommend this guest house. This is not sponsored. So, talagang natuwa lang kami sa guest house na to. Naghahanap din kasi kami ng mga vlogs pagdating sa guest house na to, pero wala kaming mahanap. Hopefully, nakatulong sa inyo yung vlog na to. Kung na-experience nyo man itong guest house na to, pwede nyo i-comment sa baba. And kung meron kayong tanong, just comment down below. Ilalagay ko rin sa description yung mga links natin, yung affiliate links, and kung magkano. Siguro lalagay ko na rin yung location nito mismo ng ating guest house. Again, gamit kayo ng Neighbor app para hindi kayo maligaw. So far, yun lang naman. And saglit lang tong vlog na to kasi nga hotel review lamang to, and pinakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng pinaka guest house natin. So hopefully, nakatulong. Hopefully, nakuha nyo kung ano meron dito sa guest house natin. So, yun lang. Maraming salamat sa pagtambay. Don't forget to support our channel by liking and subscribing. See you on the next vlog. Yun lang. Peace.